3 beses sa isang linggo na ang isinasagawang pagdinig ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay sa kaso ng Maguindanao Massacre. Ayon kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, layo nitong mas mapabilis pa ang mga nakabingbing kaso upang mabigyan na ng hustisya ang mga biktima ng naturang karumal-dumal na trahedya. Simula noong January 24, umabot na sa mahigit 233 witnesses, 131 prosecution witnesses, 58 private complainants at 44 na defense witnesses ang sumailalim sa pagdinig sa QCRTC sa ilalim ni Judge Jocelyn Solis Reyes. Samantala, sinabi ni Sereno na kailangang bumuo ng special rules of procedure na mag-streamline sa rules ng filing at prosecution ng mga kaso. Patuloy ang paghingi ng mga pamilya ng mga biktima ng hustisya. Anila hanggat hindi na pagbabayaran ng ilang mga tauhan ng Philippine National Police at ng pamilya ang patuwa ng insidente ay magpapatuloy ang kanilang pagpoprotesta taon-taon. May ulat si Joy Gumatay. 7 taon man na ang nakalipas ng maganapang Maguindanao Massacre na ikinasawi ng mahigit 30 kinatawan ng media, emosyonal pa rin si Erlyn Umpad nang kamustahin namin ang kalagayan ng kanyang mag-anak matapos madamay sa insidente ang asawang cameraman ng isang cable television station. Sa akin po kasi nung nangyari yon, bagong anak lang po ako. 13 days po yun, kaya hindi ako makapaniwala na nawala siya. Kasi di ako makatayo. Napapanood ko na sa balita. Tapos sa loob ng 7 taon, nagtatanong yung anak ko. Doon ako lalo nahihirapan pag nagpapaliwanag. Unat sa hustisya ang panawagan ni Erlyn at ng iba pang nabiyudang asawa simula nang ihain nila ang kanilang kaso sa korte. Pagdidiin ni Erlyn hanggat hindi na pagbabayaran ng ilang kinatawan noon ng Philippine National Police at ng pamilya ang patuan ang naganap na pagpatay, hindi matatahimik ang kanilang kalooban at hindi matitigil ang kanilang pagpoprotesta taon-taon. Gusto po namin ng hustisya na hindi na po sana abutin pa ng maraming taon, mapabilis po yung kaso. At huwag po niyang hahayaan na laging madidili po yung kaso na pinanghahawakan namin. Nasa likod ni Erlyn ang buong National Union on Journalists of the Philippines sa patuloy niyang pakikibaka sa karapatang makamit ang hinihiling na hustisya sa lalong madaling panahon. Dapat yung mga ganitong nagkakasala, mga kriminal, no? This is napakakarumal-dumal ni krimen naman talaga yung nangyari. Dapat pinapanagot sila. Kasi pag hindi mo sila pinapanagot, uulitin nila yung ginawa nila dahil well, they can always get away with it. Chief Justice Maria Lourdes Sereno is confident that there will be closure of the Maguindanao Massacre case before she retires in 2030. Grace Casin tells us why. For some seasoned lawyers, it would take 100 years before the trial of Maguindanao Massacre case is concluded. But Chief Justice Maria Lourdes Sereno is confident that the case will have a closure much earlier before she retires in 2030. In fact, the Chief Justice says she is proud of the phase in which the cases are being handled. She said this is already fast phase if one would consider its magnitude, that is the number of victims, accused, and witnesses. Now we have one judge handling this, being supported fully by the court and being fully supported by everyone, and I think that she is in good time. People must just understand the complexity of the case, and people must understand that due process is really going to be afforded to everyone, not only to the accused, but also to the heirs and families of the victim. We are proud of what is happening. Humingi lang kami ng konti pa hong pasensya sa taong bayan. Currently, bail hearings for some accused had been already completed, including some of the members of Ampatuan family. Sereno says the Supreme Court has authorized the handling judge to issue partial judgment. This means the verdict against some of the accused could be issued separately once their trial is completed. Ano ang partial judgment sa mind ng public na enough to assure them that justice is being done? Gusto mo ba lahat ng nadampot, lahat completely settled ang case? Baka naman hindi po kailangan na mangyari yun.
para magkaramdam ng hustisya ang taong bayan. Tingnan po natin, ayoko naman pong i-prejudge kung mangyayari, but I'm really confident na matatapos po ito at magkaka-closure tayo. The Chief Justice further said they have done everything they can for the Maguindanao Massacre case. This includes setting 3 hearings date each week and appointing 3 assisting judges to the On the case. part of the judiciary, we've done everything we can. And I think we are going to be proud of the way we've handled this case. It was also the Chief Justice herself who pleaded to Judge Jocelyn Solis Reyes not to give up on the case. This happened following Reyes' application to the vacant post in the Court of Appeals and her plan to apply as an Associate Justice of the Sandigan Bayan. But should the judge be promoted to the higher office, Sereno said they need to find a way to make sure that the cases are not affected. Sabi ko sa kanya, Judge, huwag kang bibitaw sa kasong yan. If circumstances will turn out that she vacates the post, the court has to find a way that the case is handled at the same pace. Grace Casin reporting for Y News. Umabot na sa 46 ang mga nahukay na bangkay sa mass grave sa Maguindanao kung saan inilibing ang grupong minasaker kahapon. Kabilang dito ang labi ng mga taga-media na naambush kasama ng grupo ng mga mangundadato. Ang pamilyang Ampatuan na kalaban sa politika ng mga mangundadato ang itinuturo pa ring suspect sa krimen. Pinaghahanap na rin ngayon ng PNP at AFP ang may-ari ng lupa na nagsilbing libingan ng mga biktima at ang operator ng backhoe na ginamit sa paghukay ng mass grave. Nakasabay sa eroplano ng aming kasamang si Mike Carion, si ARMM Governor Zaldi Ampatuan. Nangako itong magpa-interview pero pagdating sa airport, sinulubong na agad siya ng kanyang mga security escorts at dumiretso sa kanyang sasakyan. Marami pang update sa balitang yan, mamaya sa aming countdown. Story ang massacre sa Maguindanao kahapon. Umabot na sa 46 ang nahukay na bangkay mula sa mass grave sa bayan ng Ampatuan. Sabi ng mga otoridad, halos lahat daw ng bangkay ay may tama ng bala sa ulo. Mukha rin daw pinagplanuhan talaga ang krimen base sa malalim na hukay na pinaglibingan sa mga biktima at sa backhoe na ginamit dito. Mike Carion has the full story. Ito na. Takot umiyak o magpakita ng galit ang mga kaanak ng may 46 na kataong minasaker dito sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao. Kahit pinatay ang mga asawa, kapatid o anak nila, hindi sila makaalma dahil sa pangambang kapag inilabas ang galit nila, baka sila naman ang balikan. Base sa assessment ng SOCO, talagang pinagplanuhan ang masaker. Hindi pa raw kasi napapatay ang mga biktima, mukhang matagal nang nahukay ang paglilibingan sa kanila. Halos lahat may tama ng bala sa sentido at lamog ang katawan, kabilang na ang asawa at 2 kapatid ni Buluan Vice Mayor Ismael Mangudadato. Mostly halos po may ang tama nila is from the head, then different parts of their body. 46 na ang nare-recover na patay. Ang ilan nagkalat lang di malayo sa kanilang sasakyan. Yung iba, hinukay pa ng mga taga-SOCO. Ibinibintang ang massacre sa mga supporters daw ng pamilya Ampatuan, ang makakalabang pamilya ni Vice Mayor Mangudadato. Dating magkaalyado ang 2 angkan. Inaalam ngayon ng PNP kung saan nanggaling ang backhoe o tractor na ginamit pang hukay sa paglilibingan ng mga pinatay na taga-media na supporters ni Mangudadato. Pero kapag tinignan mo ng malapitan ng traktor ang ginamit, nakaimprenta dito kung kanino ang traktora sa mismong provincial government ng Maguindanao, kung saan governor si Andal Ampatuan. Bago kami makarating sa Maguindanao, ay nakasabay pa namin sa eroplano ang kapatid ng governor na si Saldi Ampatuan, na governor ng ARMM. Mamaya na lang daw ang interview pag landing ng eroplano, pero hindi na nangyari ito. Bukas itutuloy ng PNP ang pag-uukay, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga pinatay. Masangsang na ang amoy ng mga bangkay na nakuha ng SOCO dito sa hukay, at kung titignan maigi ang kanilang mga muka, hindi maitatagong dumana sila ng matinding paghihirap bago pinatay. Mike Carion, The Evening News.
So tuloy-tuloy yung pag-condemn ng maraming mga tao, no? Sherry, basahin lang natin na Ang isa hirap pa. tingnan ng video. Sige, go ahead. Mula kay Milenia Mendoza ng Lubao, Pampanga. Ang sabi niya, hindi dapat magsawalang kibo ang mga civilian sa issue ng Maguindanao Massacre. Wake up guys, let us be united in fighting these atrocities and levities. Justice and mercy shall prevail at the end of the day because we don't live in a utopia. That's true. Pero mahirap lang talaga kasi takot no? Meron pang isang punto, Martin, yung parang sinasabi nila na kung hindi ang mga private armies niyan, it's going to be the MILF. So parang a choice between lesser evil. So kailangan din i-address yan. When addressing this issue, kailangan din balansehin na hindi naman ang MILF ang mag-lord over pag nawala mga private armies, diba? So mahirap talaga yung problema. Nevertheless, it's hideous, barbaric, evil, crime. Kahit si Satanas, hindi siguro mapapatawad yan. It shouldn't happen again. Shouldn't. But we don't